Masayang araw po mga ka-PL. Aba, naghahanda na daw po ang Senado, mga kababayan, kung sakasakaling dumating na po sa tanggapan nila ang dalawang impeachment kay BP Sara at kay Bongbong Marcos. Handang-handa na. Ha? Handa na itong nangangarap na biglang maging presidente. Walang iba kundi si Tota Soto, ho, mga kababayan, ang maaaring humalili po kay Bongbong Marcos kung sakasakali lang naman na mapa-impeach si Bongbong Marcos, kahit na alam na po nating malabo ho yung ma-impeach yan. Maaaring mayroon ng utos yan sa taas, mga kababayan. Oops! Pag dumating ang impeachment complaint laban kay bossing natin, di ba? Huwag nyo niya masyadong busisiin. Ha? Mababasura din yan. 4 na pages lamang, mga kababayan. Anong aasahan natin dyan na ma-impeach si Marcos? Malabo pa po sa sabaw ng pusit. Pwede pa siguro kay BP Inday Sara na impeachment complaint kapag natanggap nila, siguradong seryosohin nila yan. Kasi sa ngayon, ang Senado tila kapansin-pansin na para bagang anti-Duterte sila. Etong liderato ho, liderato ng Senado, yan, masasabi nating may pagka anti-Duterte, pero alam po natin na maraming mga maka-Duterte dyan na mga senador. Ang pinakamainam, sana mangyari din kay Soto yung nangyari kay Chis Escudero, para yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, yun ang tutukan. At hindi yung kay Sara, mga kababayan. Sana lang kumilos na ang mga senador, kumilos na ang Duterte Black, kumilos na ang minority dyan sa Senado kung nagawa ho nila kay Chis na ikudita. Bakit? Hindi ba kayang gawin ngayon sa liderato ni Soto na ikudita rin siya? Pwede ho, mga kababayan. O ito ho, ang sabi ng Senado. Aba, naghahanda na daw sila. Naghahanda pa lang? O matagal nyo nang napaghandaan? Kunwari pa kayo . O ito, sabi naghahanda na ang Senado. Ayan, inamin ni Senate President Tito Soto na hindi pa nila natatalakay ang isyu sa impeachment sakaling sabay na dumating sa Senado ang mga reklamo laban kina Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayan na, mga kababayan, hindi pa daw nila natatalakay. Maniniwala kayo dyan, mga kababayan? Di bagay parang ang pinaplano nilang impeachment kay BP Inday Sara matagal lang na pagtanuhan. Kaya nga biglang nagkapalitan ng liderato sa Senado. Naging Senate President bigla itong si Tota Soto. Nagulat itong mga taga-minority. Teka, bakit siya na ang Senate? Ba't biglang nakudeta si Chis Escudero? Isa ho ito sa dahilan, mga kababayan, na pinaghahandaan na po nila. Sa utos po yan ng mga bangag. Tapos sasabihin dito, naghahanda na. O naghahanda pa lang. Ngayon pa lang sila maghahanda. Hindi talaga sinabing matagal na namin pinaghandaan yan. Palusot baga. Gayon man, aniya, pinaghahandaan na nila ang ganitong posibilidad. I'm making sure that I can merge together the rules of impeachment, the rules of court, and parliamentary rules, ayon kay Soto, mga kababayan. Paliwanag pa niya, kailangan umaksyon kaagad ang Senado sa oras na matanggap nito
ang article of impeachment. O, kita niyo. ang 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 aaksyonan kaagad dito, mga kababayan. Sa palagay ko lang, akin lang to, karapatan naman tayong magsalita, di ba? Demokrasyang bansa tayo, di ba? Walang iba kundi ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Maniniwala ako. Sa pangalawang pangulo, yan. Pero yung sa presidente, doon pa lang sa pag-file, kaduda-duda na Ang nag-endorse, contractor din daw. Ang abogado na nag-prepare ng impeachment complaint laban kay Marcos, abogado di umano ni Lisa. Anong aasahan natin? Tapos, sasabihin ng liderato ng Senado, naghahanda na sila. Huwag nyo nga kaming pinagluloko. Plano nyo talaga ito. Baka nga matagal na itong nakahanda. Kaya hindi na kami aasa na merong magandang pagtalakay sa pagdinig sa impeachment laban sa Pangulo mismo. Bongbong Marcos, hindi na aasa ang publiko na magkakaroon ng patas na investigasyon o pagdinig sa impeachment complaint na isinampa laban kay Bongbong Marcos. Kasi hindi nyo siseryosohin yan. Amo nyo, ilalaglag nyo. Sino niloloko nyo? Halata. Sinong tuta? Wala ko sinasabing sinong tuta, Kahit na ang tawag natin kay Soto, tuta. Sige, wag na lang tuta. Sinong mga alagad ni Bangag? Ang siseryosohin itong impeachment laban sa kanya. Natural. Ipagtatanggol pa nga nila siguro yan, mga kababayan Kay BP Sara. Yan. Siseryosohin talaga nila yan. Kasi marami nang natatakot. Ngayon pa lang 2026 pa lang, meron pang 27, meron pang 28, pagtatapos ng termino ni Marcos, kung bababa siya. Ngayon pa lang, 2026 na Ay, 2026 pa lang Dami ng mga natatakot sa pag-upo ni BP Inday Sara. Siyempre, unang-una, mawawalan po sila ng kurakot. Hindi na po sila makakapagnakaw, mga kababayan. Jetta na naman sila. Ninipis na naman ang mga bulsa nila. Mga mambabatas, na galit sa mga Duterte, obvious ho. Ayaw ho nila na mawawalan sila ng pangkabuhayan showcase. Kabuhayan sa kanilang mga kirida. Ayan. Mga pambili na kanilang luho. Kaya, ahadlangan talaga nila si BP Inday Sarang wag manalo sa 2028. At sigurado ako, ito ang masyadong bubusisiin, mga kababayan, sa Senado. Itong impeachment ni BP Inday Sara. Tandaan niyo ho yan. Mangyayari ho yan, mga kababayan. Seryosohin ho nila itong impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Pero kay Marcos, wag na po tayong umasa. Sa filing pa lang, kaduda-duda na. Tapos, didinggin o tatalakayin maigi sa Senado, malabo pa po sa sabaw ng pusit. Isa lang ang siseryosohin dyan, yung kay Inday Sara. Sana lumana uli ang kapangyarihan ni Cara David. Kunin na ni Lord yung mga alagad ng bangag. Mga kababayan, para may pagtanggol naman po natin yung ating pangalawang Pangulo na pinag-iinitan nila. Si Inday Sara na nga lang ang pag-asa natin ngayon maliban sa mga iba pang Duterte ang nakikitaan talaga natin pag-asa ngayon para gumanda uli ang ekonomiya ng Pilipinas, mawala ang korupsyon sa gobyerno, wag manalo itong mga kawatan ng mga politiko, maging presidente si Inday Sara. Matagal ng plano to Matagal na rin sinabi ni BP Inday Sara
na mayroong impeachment laban sa kanya. O eto na, nangyayari na. Di po ba, mga kababayan? Wala tayong aasahan. Wala tayong aasahan na mapa-impeach si Bongbong Marcos. Sigurado yan. Si BP Inday Sara lang ang tatalakaying maigi, yung kanyang impeachment complaint lang. Pero kay Marcos, naku po, wag na ho kayong umasa. O ito pa isa mga kababayan, itong tungkol naman po sa kaibigan nating vlogger na si Maharlika, mga kababayan. Tugma na naman. Grabe talaga tong aking kaibigang butiki. Grabe talaga ito nung nakamasid lang ba sa mga palipaligid, sa mga kaganapan dyan sa malaking bahay tabing ilog. Na kasi ganito, ang tawag po sa akin kagabi, yung tanggap kong tawag, mga kababayan, kagabi, mga anong oras na yun? Mga magmamadaling araw na yun, maghahating gabi pala, ayan, mag-alas 12. PL, ingat-ingat kayo, sabing ganon. Lalo na dyan sa programa ninyo sa Birada Aguila. Sabi, oo, nag-iingat naman talaga kami, pero bakit ba, bossing, bakit po? Ang binabanatan ngayon ng administrasyon at lahat ng mga gabinete nila, yung mga dikit talaga yung mga dikit talaga sa kaldero na mga gabinete. Meron kasi ibang gabinete na hindi masyadong dikit. Pero ito mga dikit na dikit talaga sa kay Marcos o sa presidente, tulad nila Boying, nila magkapatid na Rimulya at yung iba pa dyan, ang focus nila talaga na, ang sabi lang, ito, kwento lang na sa akin to, hindi pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang focus daw talaga nila, walang iba kundi mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Hindi natin alam kung ano ginagawa nila, mga kababayan. May mga pera yan sila. May mga kakayahan yan sila na maghanap ng mga peking ebidensya para ibintang sa pangalawang Pangulo hanggang sa ma-impeach. No? Kaya nga siguro mayroong kumakalat sa social media na di umano itong si Mayor Baste humihingi niya ng suporta para sa 2028 kasi parang nararamdaman niya di umano na parang hindi makakatakbo sa pagka-presidente ng ating pangalawang Pangulo kasi talagang puspusan na ngayon, mga kababayan, ang paninira at gigil na gigil silang mapa-impeach talaga si BP Inday Sara. Ngayon tuloy ko yung kwento. Ang sabi ho sa akin, mag-iingat kayong mga vlogger, kayong mga DDS vlogger na madalas nakikita sa mga social media. Kayong mga Birada Aguila, kasama na dyan ng mga barateros, malamang, mga kababayan. At iba pang mga DDS vlogger. Mag-iingat kayo sa mga pananalita ninyo kasi marami nakabantay sa inyo di umano. Kapag ka ikaw napangalanan mo daw, sabing gano'n napangalanan daw namin ang isa sa mga gabinete ni Marcos, ito di umano ang magsasampa ng kaso sa mga vlogger. Kung sino man mga gabinete ang ang matalakay o lumabas sa bibig ng isang DDS vlogger, maaari hong kasuhan. Kaagad-agad, wala nang pagdadalawang isip pa na desisyon, mga kababayan, kundi agad-agad kakasuhan na nila. Kasi ang focus nila kay BP Inday Sara sa mga Duterte. Yung iba naman, focus na sa vlogger. Iipitin talaga, mga kababayan. O tulad nitong ginawa po ni DBM, Undersecretary, mga kababayan, kay Maharlika. Kinasuhan na. Ito, sabi sa balita, marami na siyang nasirang buhay. Si Maharlika daw, marami na daw nasirang buhay. Nagsampa ng 4 na bilang ng cyber libel si Department of Budget and Management o DBM Undersecretary Gades
Hope Libiran laban sa vlogger na si Claire Contreras, mas kilala bilang Maharlika, kaugnay ng sunod-sunod na umano'y mapanirang post at live vlog sa social media. Diba? Siya ngayon si DBM Undersecretary Libiran, mga kababayan. O, sinampahan na po ng 4 na bilang, mga kababayan, ng cyber libel si Maharlika. Ito ho yung sinabi sa akin ng ating kaibigang butike na nakabasid lamang habang nasa kisame. Mga vlogger, mga kapwa ko DDS vlogger, paghinay-hinay po kayo, mga brad, mga madam at sir. Hindi po tayo di umano pagdidistikitahan ng presidente o nino pa man na mas malalapit sa kanya ng mga gabinete niya. Kundi itong mga ibang gabinete, di umano ang siyang kikilos para patahimikin tayo. Kaya mag-iingat po kayo sa mga bibitawan po ninyong salita, mga kababayan. Ito'y kwento lamang po sa akin. O uulitin ko po, kwento lamang po ito sa akin. Posibleng totoo to. Posibleng hindi. Pero, nasa mga 80% totoo ito. Kasi nangyari na kay Maharlika, mga kababayan eh. Di ba tumigil na po sila sa pagkakaso kay Maharlika, itong Malacanang? Dati kinakasuhan nila si Maharlika. Pero tumigil na. Mga gabinete na po ang tumitira sa mga vlogger ngayon. Kaya mag-iingat po kayo. Uulitin ko, kwento lang po ito sa akin, posibleng hindi. Posibleng hindi totoo, posibleng totoo. Yun po, mga kababayan. Kaya, huwag kayong basta-basta maglalabas ng inyong maaanghang na mga pananalita para maiwas po tayo sa kaso. Mahirap na, nakikipaglaban lang po tayo, mga kababayan, para sa katotohanan na siya naman talagang nangyayari sa ating bansa. Walang iba itong napakalalang korupsyon. Pero sa pagsasalita natin, tayo ho ang naiipit. Kaya mag-iingat ho kayo para wag pong mangyari sa inyo itong nangyari kay Maharlika. Pobre lang ho tayo, wala tayong pera. Nanindigan lang tayo sa tama. Wala tayong kakayahan talaga sa tutuusin lang. Wala ho. Anong laban natin sa makapangyarihan? Wala ho tayong laban. Napakadali ho nating pag-initan. Yung bang tipong nagpapahayag ka lang ng saloobin mo dahil hindi mo na maatim ang napakalalang korupsyon sa ating bansa, pero medyo magkaroon ka ng kaunting pagkakamali doon sa sinasabi mo at yun ang gagamitin para maidemanda ka o kasuhan ka. Kaya mag-iingat po, hindi lang mga vlogger, kahit kayo pong mga nakasubaybay sa mga kaganapang korupsyon sa ating bansa, makakapati po kayo sa social media, naku, madamay ho kayo. Kaya ingat-ingat lang po para hindi po umabot sa atin itong nangyari kay Maharlika. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.